So what, eto na nga po mga kababayan, pag-usapan po natin itong nakita nating balita galing po dito sa politiko. At ito po ay patungkol mga kababayan kung bakit nga ba nagalit itong si Senator Risa Hontiveros dito po sa pagsisinungaling ni DICT Secretary Henry Aguda. Ano po patungkol po dito sa 3 billion project mga kababayan na may kinalaman din sa pagkakasibak or pagkakatanggal ng dalawang tauhan na undersecretary ng DICT na pinamumunuan ni Secretary Henry Aguda. So ngayon, sabi po dito mga kababayan, eto lipat lamang po natin. Yan, sinungaling kasi. Hontiveros nagalit kay Aguda dahil sa umano'y pagsisinungaling tungkol sa 3 bilyong proyekto. Hindi napigilan ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang galit matapos umano magsinungaling. Si Information and Communication Technology, Secretary Henry Aguda at ang kanyang tauhan tungkol sa pagtatangkang iwasan ang proseso ng pampublikong bidding para sa isang 3 bilyong proyekto ng Department of Information and Communication Technology or DICT. Sa mahabang deliberasyon ng Senado tungkol sa budget noong Martes ng gabi, binigyang pansin ni Hontiveros ang Bayanihan SIM Project na naglalayong mamahagi ng 1 milyong SIM card sa mga residente na mga underserved na komunidad sa mga GEDA o Geographical Isolated and Disadvantaged Areas. Mga lugar na malalayo at kulang sa serbisyo at oportunidad. Ayon kay Hontiveros, ipinapakita ng mga dokumento na sumulat si Aguda sa Office of the President noong Hulyo 1 upang humingi ng pahintulot na pumili ng supplier sa pamamagitan ng direct contracting sa halip na magsagawa ng pampublikong bidding na hinihingi ng bagong batas sa procurement ng gobyerno. Sa pamamagitan ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang nagtataguyod ng 17.8 bilyong budget request ng DICT para sa 2026, ipinapaliwanag ni Aguda na hindi pa umiiral noon ang Implementing Rules and Regulation IRR ng Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Hindi pa raw na ipapasa o na ipatutupad noon ang IRR ng bagong batas. Hindi pa raw ito na ilalabas kaya ginamit nila ang lumang batas. Paliwanag ni Gatchalian kay Hontiveros. Dagdag pa niya, ipinaliwanag umano ni Aguda na ginawa nila ito dahil sa oras. Nais daw nilang maisagawa agad ang proyekto kaya nakita nila ang direct contracting bilang pinakamabilis na paraan para maisakatuparan ito. Ngunit mariing kumontra si Senator Hontiveros ay sa Senador malinaw sa mga dokumento ng IRR ng RA 12009 ay naipaskil at naipromulga na noong Pebrero 11 o 5 buwan bago humingi ang DICT ng exemption sa pampublikong bidding. Hindi po dapat nagbibigay ng sagot ang executive na mali o hindi makatotohanan at kung may bad faith, pwedeng tawaging kasinungalingan. Mariing sinabi ni Hontiveros habang tumataas ang kanyang boses. We're all working in government. Let's be forthright with each other. Let's not insult the intelligence of any other institution. Dagdag niya, binigyan din pa niya, may IRR na ang RA 12009 noon. Kaya mali o kasinungalingan ito na hindi na ipromulga ang IRR ng bagong batas noong panahong iyon. Kasi mga kababayan, isipin nyo na lamang po 5 buwan na ang nakakalipas bago po humiling etong si Aguda mga kababayan sa Office of the President. Ano po na baka pwedeng sila ang pumili ng supplier o direct supplier mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin Hulyo, uno po sila nag-request at Pebrero naipaskil na po mga kababayan yung bagong batas pagdating po sa procurement ng mga proyekto ng ating gobyerno. So ngayon, kung dyan pa lang mga kababayan, medyo sumasablay na etong si Secretary Aguda, di ba parang mas maganda mga kababayan na kapag kaganyan ng ganyan na hindi nagiging totoo yung sinasabi ng DICT Secretary, di ba ang pinakamaganda dyan dapat palitan na or mag-resign na. Dahil kaya po kayo naandyan dyan sa trabaho ninyo ay para maging totoo po kayo. Kaya po kayo naandyan dyan sa trabaho ninyo para gumawa po kayo ng tama. At magsabi po kayo
ng katotohanan, hindi po yung harap-harapan po kayo magsisinungaling. Kasi dalawa lang naman yan eh. Kaya siguro ayaw ng public bidding, yung patas na bidding mga kababayan, patungkol po dito sa 3 billion project ng Department of Information and Communication Technology, DICT, baka mga kababayan, kaya gusto sila ang pumili ng direct supplier, baka may ano dyan, may corruption dyan. Diba? Baka may kickback dyan. Dapat talaga maimbestigahan pa yan at lumalim yung investigasyon patungkol po dyan. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, ito po siguro ay may kinalaman din dito po sa pagkakatanggal nitong dalawang undersecretary ng DICT. Kasi sabi po dito sa Abante, basahin po natin Malacanang umano'y sinibak, dalawang senior DICT official. At ito daw po ay hinihinalang tauhan ni Secretary Henry Aguda. Ano po, so ngayon sabi po dito, tinanggal umano ng Office of the President ang dalawang mataas na opisyal ng Department of Information and Communication Technology, DICT. Ayon sa ulat ng bilyonaryo, nagdulot umano ito ng pagbabago sa leadership ng ahensya na nangangasiwa sa mga programa sa digital, infrastructure at teknolohiya ng bansa. Inale sa kanilang posisyon sina Undersecretary for Special Concern Cristina P. Condes Disagon at Assistant Secretary for Regional Development June Vincent Manuel Gaudan. Ay sa mga source ng bilyonaryo, wala pang inilalabas na opisyal na dahilan ng Malacanang kaugnay sa kanilang pagkakatanggal. Nangyari ang naturang pagbabago ilang buwan matapos magsumite ng mga reklamo sa mga mambabatas ang mga whistleblower na nag-aakusa kina Disagon at Gaudan ng umano'y pakikialam sa procurement process ng DICT. So ibig sabihin may kinalaman nga talaga doon mga kababayan. Ano po, dahil nga ito po ay may kinalaman sa procurement process ng DICT mismo. So sabi pa dito, kabilang sa mga aligasyon ang umano'y pagbabago sa terms of preference at pag-pressure sa Bids and Awards Committee ng ahensya upang mapaboran ang ilang suppliers sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Kung titingnan nyo ang pagkakatanggal nung dalawang undersecretary mga kababayan ay may kinalaman nga po dito po sa pangingialam nila sa procurement. So ngayon yan po mga tinanggal na yan ay hinihinalang tao ni Secretary Henry Aguda. So ngayon para sa akin mga kababayan, kung ganito yung ginagawa nila na hindi nila kayang i-public yung mga bidding pagdating po sa mga proyekto ng gobyerno lalo na dito sa DICT, isa lang ibig sabihin yan, may corruption dyan mga kababayan. At kung sila po mamimili ng mga direct supplier, baka may kickback dyan. Ano po, kaya para sa akin mga kababayan, imposible naman na hindi po alam yan ni Secretary Henry Aguda. At kung hahayaan niya po yan, parang mas maganda mga kababayan na mag-resign na po siya. Or di kaya naman, palitan na lang po siya kung hindi niya kayang gampanan yung kanyang pagiging secretary ng DICT, lalo na mga kababayan kung ito po ay may kinalaman sa proyekto ng gobyerno. Kasi kung ganyan po na hindi nila kayang i-public yung mga bidding, isa lang ibig sabihin yan, uulitin ko po ulit, may corruption po dyan mga kababayan. So kayo, what do you think about this issue? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito. Yun lang naman.